Breaking news mga kababayan. Nako po, grabeng balita ito. Trump maaaring arestuhin si BBM. Nako mga kababayan, bakit kaya? Bakit kaya maaaring arestuhin si BBM ng presidente ng Amerika? Gaya ng ginawa dito kay Nicolas Maduro ng Venezuela. Ano kaya ang magiging dahilan? Nako mga kababayan, pasabog po ito. Ito po ay pasabog ni Banat Bay at ipapaliwanag niya kung bakit. Panoorin po natin ng sabay-sabay mga kababayan bago tayo mag-react. Ito po. Ni Trump si Marcos? Nako, posible kayang arestuhin din ni Trump si Marcos? Nako, yan ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Kasi alam mo, itong bigyan ko lang kayo ng background, ano, yung Venezuelan president, inaresto ho ng Amerika. Sa madaling salita, nasa ibang bansa, imagine niyo na lang, yung presidente ng ibang bansa, inaresto ni Trump. Hinuli sa sarili niyang lungga. Saka nakakita ng gayon, ano? Panoorin nyo itong video na ito kung posible ba na sa bandang tagal-tagal arestuhin po ni Trump si BBM. Kasi alamin muna natin, ano ba ang dahilan kung bakit inaresto ni BBM, ni Trump si Venezuela president, Tingnan natin. Alam mo kasi itong pag-aresto na ito talagang nagkaroon ng matinding trigger sa buong mundo. Bakit? Kasi syempre, isa kang sovereign state with its own laws, with its own military, with its own police. And yet, naaresto ka mismo sa loob ng kanila pong bansa. Ito ho kasing presidente nila na si Nicolas Maduro. Ito po ay presidente na since 2013. Imagine mo, 2013, 2026 inaresto siya. Ibig sabihin 13 years. 13 years siyang namamayagpag. Could you just imagine the power that this person has, 'di ba? During the time na he was arrested. Ito nga lang Pangulo natin Ewan ko kung Pangulo. Yung Pangulo natin sobrang inabuso na ang kapangyarihan. As in, kinontrol ang legislative branch, maging siguro ilang judicial part, di ba? Kasi tandaan ninyo, kahit pa tayo ay three branches of the government, merong impluensya ang head of state o yung executive, which is the president. Marami nagsasabi na talagang inaabuso at ginagamit na ng presidente ang kanyang kapangyarihan at pagmanipula sa mga ibang branches ng ating gobyerno to the point na sobrang kapangyarihan niya, kontrolado niya lahat. Although I'm still hoping that yung ating judicial ay hindi kontrolado ni Marcos, pero may mga nagsasabing ito'y kontrolado daw. Hindi ako naniniwala. Pero may mga nagsasabing kontrolado na rin ni Marcos dahil sa tindi nga naman ng pera, alam naman natin ang tinding insertion ng nangyari ng mga nakaraang di ba? So ibig sabihin talagang malupit yung kanilang kakayanan na mamahagi ng pera. At dahil doon naiimpluwensya nila ang legislative branch, di ba? Yung pansinin ninyo, di ba? Meron ngang 2 million na Christmas bonus, saan ka pa? Kung ikaw ang congressman, papalag ka ba sa presidenteng nagbigay sa iyo at naglagay sa iyo ng allotment na 2 million tuwing Christmas, tuwing Undas, at kung ano-ano pang holiday. Every holiday, anak ng tutsang kalabaw, ano? Ayan mga kababayan, totoo po yan. Ito po yung mga pasabog po ni Congressman Leandro Lebiste. Na isipin nyo, 2 million ang bonus tapos tayo 500 pesos lang ang pinagkasya po nung Noche Buena at nung bagong taon. 'Di ba?
Kahit wala akong Noche Buena, 'di ba? Pero ang hirap naman pagkasyahin yung 500 pesos. So itong mga politiko na ito mga kababayan, eh talagang saksakan po ng nakaw. Saksakan po ng katakawan. Kaya dito sa Cabral Files na ito, eh hanggang ngayon po ay pinapaikot-ikot at inuuto-uto ang mga Pilipino na talagang tila may pinagtatakpan. Mula nung napalitan si Senador Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, eh nagkawindang-windang na ang Blue Ribbon Committee na itong pumalit naman eh mga ungas-ungas na walang alam sa batas na ginawang bending dalot, ginawang itbulagaan na parang mga bobo-bobo. Yan ang sabi ng komento ha. Mga kababayan, ang bobobo nila. Parang ganon, 'di ba? Tuloy pa natin. Bakit Trump maaaring arestuhin si BBM? Papaliwanag ni Banat ba ito? Every holiday meron silang pa 2 million aside from the monthly. So imaginein mo, tiba-tiba ka eh, diba? Talagang dahil doon, ikaw ay sisipsip o ikaw ay kontrolado ng presidente. At sa tingin ko, ganun din naman ang nangyari siguro dito kay sa Venezuelan president. So imaginein mo, if you are ruling for 13 years, ibig sabihin nun, you have much power during the elections. And siyempre, sa atin din ng sumisipsip sa yung mga opisyal ng gobyerno, opisyal ng kasundaluhan, opisyal ng kapulisan. Abay, 13 years ka na mamayagpag. Diba? Kaya ka na natili dyan dahil sa tindi ng kapangyarihan mo. Pero in a split of a second, mantakin mo, siya ay inaresto ng presidente ng ibang bansa. Kaya nga ang tanong ngayon dyan, pwede kaya ito si BBM arestuhin din ni Trump? Puta, yan ang ating pag-uusapan. Ha? Naku. Ano ba kasi ang dahilan, Banat? Bakit kay Banat Bay, binibitin mo naman kami? Diretsuhin mo na kami, binibitin-bitin mo pa kami eh. Sabihin mo na kasi bakit maaaring arestuhin si BBM? Ano ang kanyang magiging grounds? Anong magiging malaking dahilan na ikaka-aresto ni BBM? O, tuloy natin. Papaliwanag yan ni Banat Bay. Na inaresto ni Trump itong presidente ng Venezuela. Ang isa sa binigay na dahilan ng Americans para sinasabi nila kung bakit sila nangialam ay dahil sa ito daw po ay dahil sa droga. Droga. Bangag. Hindi naman bangag yung presidente pero pinahihintulutan niya ang kartel, mga drug cartel, hinahayaan niya, 'di ba, na pumasok ng Amerika yung mga drug cartel. Para bagang sinasabi ni Trump, dahil diyan dapat ka nang arestuhin dahil nadadamay na kami. Yun ang sinabi yun ang kasi nag-spark ito ng matinding political question. Dahil pwede bang makialam ang ibang bansa sa isang sovereign state? Ang sabi ng Amerika, to justify it, sandali, chotomate. Sabi, chotomate kudasai. Damay na kami sa kaguluhan ninyo dyan. Nadadamay na yung aming importation ninyo ng droga sa aming bansa. O ayan mga kababayan, may papakita ako sa inyo. Ito po ang sabi mga kababayan. Ito ipapaliwanag lang po natin gaano ba kadami ang napoproduce ng pulburon ng Venezuela. Ito po, sabi po ng Google, Venezuela is historically a major transit hub rather than a primary producer of illicit pulburon. However, as of January 2026, reports indicate that production facilities for some substances have expanded within its border. Grabe. Ayan illicit pulburon produced of or refined Venezuela. Apo, doon daw ginagawa. Ayan coca. Pulburon.
While most pulburon is grown in Colombia, processing laboratories, often operated by groups like the ELN, have increasingly moved into remote Venezuelan border regions like Zulia and Apure. Recent 2026, 2026 reports confirm U.S. military strikes a large facility in Maracaibo alleged to be mixing pulburon paste into pulburon. Ayan mga kababayan ko. Mary Jane din. Cultivation occurs within Venezuela daw o a significant portion is also traffic from Colombia to the Caribbean via Venezuelan routes. Ayan. The basuco or heroin. Ayan. Historical data includes or indicates some heroin production and basuco, a low-grade coca paste is commonly produced for local consumption. Grabe. Ang dami mga kababayan, fentanyl. US officials in 2026 have alleged Venezuelan involvement in fentanyl trafficking. However, most counter-narcotic experts maintain that fentanyl is primarily produced in Mexico. Grabe. Role in the global trade. Grabe. Ang dami pala. Europe and Caribbean. Estimate suggests it handled roughly 200 to 250 metric tons of pulburon manufacturing. Grabe. Napakarami pala nito. So, ito mo sinasabi ni Banat Bay. Diba? Kaya pumasok na si Trump sa eksena. Sabi niya, hindi pwede. Stop, sabi niya. Stop. Malayo man ang Pilipinas para tayo ang mag-import ng droga sa Amerika. Ang tanong ngayon ay, sa tingin nyo ba ay dahil sa pagiging di umano, according to his sister na si Amy Marcos, ay bangag ang ating presidente. Bangag ang ating presidente, sabi. Ayan mga kababayan, kasi syempre mismong kapatid inilaglag ang bisyo ni BBM nung January, kailan ito? November 16 po. Hanggang 17, hanggang 18. Pero umabot lang po ito ng 2 araw po yata kung di ako nagkakamali. Nilaglag ng sariling kapatid itong si BBM na si Manang Amy. At sinabi naman ni BBM, hindi ko yan kapatid. Masamang espiritu yan. At hindi yan kamukha ng kapatid ko. Ibang tao yan. Ayan mga kababayan. Sabi naman ni Manang Amy, kapatid ko ako ito. Huwag kang lilipad-lipad ang isip mo. Ayan. Galing mismo kay Manang Amy yan. Sinabi ni BBM kasi hindi ko yung kapatid. Wala akong kilalang ganyan. Ibang espiritu yan, mga ganyan. Tuloy natin. Ng kanyang kapatid. Sa tingin nyo ba ay hindi na makikialam ang presidente ng Amerika? Marami kasi nagsasabi, malamang hindi kasi nakikinabang ang Amerika. Sip-sip si Marcos sa Amerika. As in, mihigop ng utot ang ating presidente sa presidente ng Amerika. Grabe, no? Grabing utot ang baho nun, Banat Bay. Wala ka bang ibang magamit na ibang salita maliban sa utot? Baho nun. Pwede bang septic tank? Kaya kita ninyo, kahit anong command, kahit anong sabihin, uto-utong sumusunod sa Amerika, naging tuta na ng Amerika itong si Marcos. Kaya imposible na arestuhin ni Trump dahil nakikinabang daw si Trump sa pamamahala ni BBM. Dahil siyempre, alam naman natin, kahit tarantaduhin na ng Marcos government ang ibang bansa, basta wag lang ang Amerika. Kasi nga alam natin na sa kasaysayan, yung kanyang ama, kaya naman napatalsik, aside from the quote-unquote people power ko, no? Alam naman ng lahat, kung hindi nangyalam ang Amerika, kung hindi kinuha ng Amerika si
Marcos Sr., hindi maaalis sa pwesto yun. Actually, kung maalala nyo, di ba, dati, bago ako maging anti-IMI na rin, naimbitahan pa tayo noon sa nag-perform sa Ilocos. Inimbitahan tayo ni Senator Amy noon, governor pa siya that time. At nung nagkikwentuhan na kami, isa yan sa mga natanong ko. What really happened during the quote-unquote Paway incident? Tama pala yung kwento ng iba. Sinabi niya mismo ito sa akin, ang talagang alam namin, Paway kami dadalhin, hindi sa Hawaii. Pero ang alam din nila, Amerika ang nagdala sa kanila. Kaya idiniretso sila sa Hawaii. So, ibig sabihin, there is an intervention of the American government at that time para matanggal sa pagka-presidente itong si Marcos Sr. Kaya ngayon, alam na alam ni BBM kung kanino sisipsip. At si BBM ay sumipsip ng todo dito kay Trump at saka sa administrasyon ng Amerika. Kasi nga, alam naman na pagka siya po ay magloko-loko, hindi siya matatanggal kung sip-sip at humihigop ng utot ng presidente ng Amerika itong si BBM. Pero ako I have this somehow faith and believe that si Trump ay kahit papaano ay makadiyos at makatao. Alam mo, naniniwala din ako na si Donald Trump merong matinding dahilan kaya ginawa itong pagkidnap kay Maduro. Kasi nga naman, allegedly kasi na itong Russia at China ay palihim na nag-iimbak po at gagawing base militar itong lupain ng Venezuela na tiktikan po ng CIA at FBI or ng intelligence ng Amerika itong palihim na ginagawang pagbisibisita ni Maduro sa Russia at China na itong kanyang bansa ay unti-unting bumubuo ng base militar. Kaya ito yung ayaw mangyari ng Amerika. Gaya ng Ukraine, di ba gustong gawing kaanib po ng United Nations, ng NATO, itong Ukraine. Ang mangyayari pagka ginawang NATO member itong Ukraine, syempre iimbakan yan ng base militar. Lalagyan ng anti-missile system, may mga rocket ship dyan. So, border lang po ang pagitan ng Russia. Kung papayagan ng Russia, para bang itong Russia itinulak ang sarili sa bangin? So, ang ginawa ng Russia, hindi niya pinayagan ito. We are not allowing Ukraine to be the member of the NATO. That is the very dangerous. We are not allowed you, Ukraine, Zelensky. This is our rule. You are just neighborhood. Pag tinayuan ng missile yan, ang lapit lang, di mayayari ang Russia. Ganyan din ang ginawa ng Amerika. Hindi na aantayin na patayuan ng mga base militar ng Russia at China yan. Ayan, ginawa niya, nilusob na ito. Binalian na ng sungay bago pa lumaban. Yan, tignan, galing ng Russia, napakatalino. Ayan, dahilan nga, narcotic state, etc. Pero number one na dahilan po nila, langis po. Napakaraming langis, napakayaman. Number one, isa sa mga pinakamayaman na producer o nagpro-produce ng petrolyo ito na merong tinatayang 300 billion bariles na laman itong lupain ng Venezuela at maaaring gamitin ng Amerika sa loob ng 40 taon. Grabe, napakarami. I do not know. Kapon nga, isang araw, meron akong nakausap na mga Amerikano dito. Alam nyo kasi dito sa Japan,
ano dito kuwela dito maganda kahit ibang lahi, kunwari nagiinuman kayo, aba pwede kayong makipag-usap, makipagkwentuhan na wala pong walang alam mo yun, walang problema. Basta hindi ka lang violente. Kasi sa atin, di mo pwedeng gawin yun. Makipag-usap ka doon sa kabilang table. Aba, away ang abutin mo, bugbugang kayo niyan. Dito pwede yan, cool. Nung umiinom po ako one time, kami na po ni Bojo. Oy, shout out kay Bojo, panoorin nyo YouTube niyan ha, kay Bojo. Nung nanonood po ako nag-uusap po kami ni Bojo dito sa Kabukicho Tower, doon sa mga izakaya doon. Meron kami nakatabing mga foreigner, mga Amerikano. Sobrang tabi na, tumabi sa amin malapit. Ewan ko kung kursunada ako nito mga to, kursunada si Bojo. Pero hindi naman mga bayot. Nung kikwentuhan, alam mo, syempre, na-intriga ako sa kwentuhan nila. Hanggang yung isa pala military. At galit na galit siya sa China. Alam mo naman tayo, nakibat-in na rin tayo sa kwentuhan ng politika. So, sabi ko sa kanya, tinanong ko sa kanila, how do you see Trump as a president? Do you think the assassination or the attempted assassination of Trump is true? Sabi ko, puta, pinractice natin yung English natin, Brad. Siyempre, tuwan-tuwa naman sila. Wow! This person knows how to speak in English. Sabi ko, yeah, of course. I am from the Philippines. Oh, you're president. Ganun ang tingin. You're president. Kumano, no? Sabi ko, pambirang buhay oh. Mukhang may nababalitaan sila. Kaya pinasok ko yung sabi ko, what do you think of the policies of Trump? Kasi 'di ba may mga announcements si Trump, mga polisiya niya. May ina-announce siya tungkol sa mga immigrants kasi issue ngayon yan issue yan sa buong mundo, yung nangyari sa Australia, yung nangyari during the New Year celebration in Paris, France, yung kaguluhan sa Amsterdam, may kaguluhan din. At isa nga yan sa big issue ngayon dito sa Japan, yung kaguluhan. Dahil nga na parang, alam mo na, may mga ibang lahi. At ayoko i-pinpoint yung, pero may ibang mga lahi dito na nanggugulo na hindi, alam mo yan, hindi sila nakikiayon sa pamamalakad o kultura ng Hapon. Pag-usapan natin yan, maya-maya. Hindi kasi alam mo, importante yan Ako bilang, I think, 10 years na ako nagpupunta dito sa Japan for Christmas and New Year. Nakikita ko yung changes. Nakikita ko yung dami ng foreigner, yung gaijin, tinatawag nila. Although, there are good and there are bad na nangyayari. Halimbawa, dati kasi talagang napakahirap pumasok sa ibang mga restaurant na for Japanese only. Meron sila kasing ganong attitude One, it's not because they're racist. Akala ko nung una because they're racist. No. Ayaw nila magpapasok because they cannot speak well in English and they don't want to be misunderstood o misunderstand, whichever you like. Alam mo yon, hindi kasi sila parang ganito Ang prinsipyo kasi ng Hapon ay hindi makasagabal. Hindi makaperwisyo. Yan ang kanilang So any conflict, ayaw nila nun. So yan mga kababayan, tignan nga natin ano bang kino-comment ng mga tao. Dapat arestuhin na dahil grabe ng abusado, kawawa ang taong bayan. Grabe, galit na galit ang mga tao, mga kababayan ko. Naku, delikado. Ayaw pa naman ni Trump sa mga, naku po mga kababayan. I-check po natin. Di totoo yan. Naku, kupal mo. Naku, galit na galit yung mga loyalista nga, mga kababayan. Galit na galit ang mga loyalista nga, arestuhin at i-hair follicle drug test. Naku po. Trump save the Philippines. God save the Philippines. Si Trump ay barkada at tropa ni PRRD kaya alam na this. Jail the pusher but also jail the user. Halaka. Grabe. Drug lord yan si Madura. Halaka. Sana nga. Dapat lang arestuhin
si Meme M at dahil pulburon at sa Coca halaka. Susunod na yan, pag di na bumaba yan, isunod na siya halaka. Grabe mga komento mga kababayan ko. Pwede pag hindi ka alyado. Ano ko po, wag na sanang patagalin para makaginhawa na ang Pinas. Naku po mga kababayan ko. Kaya kung inabot mo ang bidyong ito mga kababayan, maaring magkomento po kayo. At sabihin nyo kung anong lugar po kayo at aking kokomentan. Okay po? Salamat sa inyo, sa inyong suporta mga kababayan ko. Ikalat, i-share po at i-subscribe ang ating YouTube channel, The Wonders Philippines, for transparency, for a better democracy. Mabuhay po.